naman kung mapapansin natin. Okay, sige ate, no? Hindi na kita ipopost, okay? Para hindi makilala identity mo, kilala ka eh. Tsaka hindi fake account yung gamit mo. Eto na lang sasabihin ko sa'yo. Hindi ka kayang i-post ng lalaki na yan. Hindi ka kayang ipakilala sa kaibigan, sa kamag-anak, sa katrabaho, sa magulang, o kahit sa social media, hindi ka kayang i-post, nakalock profile pa. Nagtataka ka na. Huwag ka magtaka, normal yan kapag kinakabit ka. Sabi mo pag nagde-date kayo somewhere outside in Manila, ayaw niya sa Manila. Gusto niya out of town. Wow. Mahirap yan ate, no? Kapag hindi ka kayang ipagmalaki, lalo na ipakilala. Silang ibig sabihin niya may tinatago yung ganyang klase ng lalaki. Ayaw kanya ipakilala, ayaw kanya expose. Gusto niya kayo lang dalawa nakakalam ng relasyon nyo. Mahirap yan. Maniwala ka sa akin. 80% kabit ka. Masakit sa pandinig, pero yun ang totoo dyan. Kasi kung single talaga yan at walang tinatago yan, in-expose ka na yan, pinakilala ka na yan sa kaibigan, katrabaho, kamag-anak. Yun lang yun. Dalaga ka. Wala ka pang mga anak. Bakit ka magtsatsaga sa isang lalaki na hindi ka kayang ipagmalaki at ipakilala? Sige nga. Ikaw na rin nagsabi, kung sakali mang meron siyang asawa, lalo't kasal, may mga anak, ayaw mong makasira ng pamilya. Well, goods ako sa'yo ha. Hands up ako sa'yo niyan. Goods yan ate sa ganyang paniniwala mo. Kasi napakahirap talaga maging kabit, di ba? Pagmamahal na may kasamang kaba. Ending yan, pwede ka pang makulong kapag kasal pa yung lalaki na yan. Pwede kang kasuhan ng asawa niyan kung may asawa man yan. Hindi ka kayang i-post hindi ka kayang ipagmalaki, hindi ka kayang ipakilala. Kasi sa totoo lang, ang mga tunay na single, okay, toyoin man yung jowa nila, partner nila, pinupost pa rin nila yan, pinakikilala pa rin nila yan, ini-expose pa rin nila yan na ito yung partner ko. Yun lang yun. Kaya hanapin mo, kumprontahin mo. Sabi mo bago pa lang kayo, kung ganyan na, wag mo nang patagalin. Mahirap kasi niyan pag na pamahal ka na talaga ng sobra niyan, yung sinasabi mong ayaw mong makasira ng pamilya, baka hindi mo na matupad yun pag lalo ang na-fall in love dyan sa ganyang klase ng lalaki. Ayaw mo man, baka mangyari makasira ka ng pamilya. Kaya kung ayaw mong maging kabit, di ba, hindi ka naman kayang ipakilala, ipagmalaki niyan, alamin mo na yung totoo. Kaysa ang ending niyan, makasuhan ka pa, makasira ka, mapapahiya ka pa. Kahihiyan yan, te. Pag nagkataon, mahirap maging kabit, promise. Mahirap magtago-tago. Mahirap makatanggap ng pagbabanta. Kasi nga, kabit ka. Tsaka isa pa, may karma yan. May nag-aantay na karma yan. Si karma hindi natutulog yan. Hindi man gumanti yan sa mga susunod na araw. Pero definitely sa mga susunod na panahon, gumaganti talaga yan. Kaya kung ganyan yung sitwasyon mo, alamin mo. Kasi simple lang eh. Yung totoong nagmamahal, yung totoong proud sa'yo, totoong pagmamalaki ka, pakikilala ka niyan. Pupost ka niyan kahit paano. Kasi lalaki, hindi naman talaga pala post ang lalaki ng mga ka-ekan sa social media eh. Karamihan nga niyan, puro katarantaduhan lang pinupost eh. Pero syempre, pag may partner sila, pinakikilala pa rin nila yan. Yun lang yun, te. Kasi ako nga may partner din. Bibihira ko siyang i-post. Pero pinakikilala ko siya. Pero biruin mo, pinaghihinalaan pa rin niya ako. Diba? Yun na nga ipinopost ko siya. Pinakikilala ko siya.
naghihinala pa rin. Paano pa kaya yan sa sitwasyon mo? Di ba, Mi? Ay, may ingat ka dyan abroad ah. Shoutout sa'yo. Kaya ikaw ate, pag may duda ka na, at ganyan, 80% yan. Sabi natin 90% may tinatago yung lalaki na yan. Ayaw mong maging kabit, alamin mo. Pag nalaman mo yung totoo, may asawa, may mga anak, iwalayan mo. Huwag kang pumayag na maging kabit lang. Tandaan mo yan. Dalaga ka, wala ka pang anak, tapos magiging kabit ka lang. Asa sa'yo yan, mahirap yan. So yun lang, te. Good luck.